everyone. My name is Donnie Geisler. I'm 44 years old. I was a former national team member in Taekwondo, two-time Olympian in Taekwondo, and I'm currently the head coach of the Donnie Geisler Taekwondo Training Center. Kyungnan! Doing sport is a very positive thing. Teaching young kids martial arts and taekwondo will really help a child become a better human being in society. There is no gold medal yet sa taekwondo sa Olympics. You want to achieve and get that gold medal for the country, so there's pressure there. In the years to come, I want to create future Olympians, and hopefully the future gold medalist will be my student. Now that I'm a teacher, I work almost 7 times a week. It complements me now because MX3 is like a protective gear for my heart. I really need it as part of my diet because I knew that it's high in antioxidants. So I needed that to protect my cardiovascular system. Especially if you're an athlete, you should have stamina. And of course, I had injuries in the past, and the anti-inflammatory properties helped me recover. At this point in time, you want God to be there for you all the time. And of course, we have to exude that character of being a good person. And there are times when you will ask for God's guidance and you will seek for, wishes from Him. Just keep on praying, and I'm sure Jesus Christ and God will give it to you. Energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Magandang morning, Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako lang muna makakasama nyo ngayong umaga, minus ang aking partner na si Kapitana Sisa. Ajeba. Si Kapitana Sisa po ay kasalukuyang naglalayag. Gamit ang kanyang bangkang papel na sinulatan ng kaliwat kanang pangarap. Dahil siya ay si Salome, ang babaeng may madilim na nakaraan. Magkakasama tayo sa loob ng isang oras na puno ng chismisan, awitan at tawanan. Dito pa rin sa nag-iisang programa ng Energy FM na tumatalakay lang naman sa mga buhay-buhay ng ating mga paboritong artista. At ito ang Bakitas! Woo! 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 At sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ako po ang inyong Tita Cora at kayo po ay nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo. So ayan na nga, so nabanggit natin kanina na ang aking partner ay kasalukuyan nga pong naglalayag. Siya ay naglalayag sa karagatan ng pangarap. Uy! Ang lalalim! Bakit naman ganon? Hindi, si Kapitana Sisa po ngayon ay naghahanap buhay. Ayan, meron po siya mga inaasikaso ngayong oras na ito na tiyak naman na kagigiliwan natin sa mga susunod na araw. Tama? O, diba? Oy, happy Valentine's Day muna sa ating mga pangga na nagdiriwang na mga araw ng mga puso. Nakakatawa kayo. Sweet lang kayo ng asawa mo kapag araw ng mga puso. Pero kapag hindi araw ng mga puso, nagbabatuhan kayo ng kaldero. Diba? Nakakatuwa kayo pero wisyo kayo sa kapitbahay. Hay! Nako! Nakakaloka! Ang sabi kanina ni DJ Lindsay, minumungkahi daw ng Department of, Agrarian? Department of Agriculture na ang irigalo daw ay itlog. Itlog at saka bigas. Uy, gusto mo ba yun? Bibigyan ka ng itlog ni Mister.
Sabi ni DJ Lindsay, bulaklak daw ay hindi nakakain. Ay, bakit yung asawa ko? Yung bulaklak ko sinibasib niya. Kasi naman, bulaklak yon ng kalabasa. Eh, mahilig siya sa gulay. Sinibasib niya ang bulaklak ko nung ibinigay ko sa kanya. Ay, nako, nakakaloka. Eto, hindi magsisibasib. Nako, makinig ka maigi pangga. Dahil kapag hindi ka nakinig sa aking ichichika sa'yo, ay nako, mababalikan mo na ito sa ating team replay na mamaya ay naka-upload na dyan sa ating YouTube channel. Hello nga pala sa mga nanonood sa atin via Facebook Live. Ayan, saan mang panig kayo ng mundo, saan mang dako kayo ng mundo, sa mga kababayan nating nasa ibayong dagat, hello po sa inyong lahat. Ayan. Ayan na, sa TikTok ha, nandun na din tayo. Eto na ang chika ko for today's video. Palala na nga ng palala ang naging issue or nagiging issue ng hiwalayan ng paano ba? Magjowa? Magjowa pa rin ba sila? Oo naman, kasi ang kanilang tinapos lang naman ay yung kanilang engagement, 'di ba? Hindi naman sinabing talagang totally ay hiwalay na itong dalawa, 'di ba? Lumalala. Lumalala na nga ang mga issue sa pagitan nitong si Bea Alonzo at saka nitong si Dominic Roque. At isa na sa mga naaamoy-amoy at nasasagap natin sa mga nakarang araw sa mundo ng mga, paano ba natin sasabihin? Sa mundo ng mga chismosa sa online world. Itong tungkol sa kung gaano ba kagarbo ang gustong kasal nitong si Bea Alonzo at saka ni Dominic Roque. Kasi 'di ba kung matatandaan natin nabanggit ng mga ibang netizen, lalo na ng mga chismosa nating kapitbahay, na ang chika daw di umano itong si Bea Alonzo ang may gusto ng magarbo, ng grandioso, ng fabulosa na kasal. Pero eto na nga, kasi di ba i-chika na din niya ni Papa OG Diaz na di umano ang gusto daw nitong si ang gusto daw nitong si Bea Alonzo ay mala Marian Rivera na kasal. Hindi man tahasang sinabi ni Papa O na ganun ang mismong sinabi ni Bea Alonzo, pero kung basihan lang din naman ng grandiosong kasal, isa na ang kasal ni Marian Rivera sa talaga namang napaka-grandioso, di ba? Pero eto nga ang chika. Sa mga lumalabas na interview ngayon, makikita natin na parang baliktad ang lumalabas. Na tipong itong si Bea Alonzo, hindi naman grandioso, ang gusto niya palang kasal. Nakakaloka! Kasi sa mga lumalabas na interview niya, yung mga past interview niya, ang sinasabi niya doon, si Dom itong maraming kaibigan. Si Dom itong maraming itong hirap na maglagay ng mga bisita kasi nga ang dami niyang kaibigan. At si Bea yung nangangarap ng intimate wedding. Hindi naman pala bonggang-bongga ang bet nitong si Bea. Kabalintunaan niyan nang nabanggit ni Papa O sa kanyang showbiz update. Nakakaloka, 'di ba? Pero eto na nga ang chika, hindi lang yan ang nabanggit at mga kumakalat ngayong araw na ito. Hindi lang nitong mga araw na ito, pero nitong mga nakarang araw. Na pag-uusapan din lamang ang kasal ni Marian Rivera. Alam mo ba, Pangga? Naku, nakakaloka ito. Napapabalita na itong mga project, kasi di ba alam natin na itong si Marian Rivera at si Bea Alonzo ay parehong reyna ng GMA7, di ba? Dalawang reyna ng GMA7 na di umano'y nagbabakbakan ang kanilang mga programa sa Kapuso Network. Pero ang nakakaloka nito, may nakarating di umano doon sa kasama ni Papa O sa Showbiz Update na si Mrena, na di umano yung mga proyekto daw ni Bea Alonzo ay mga proyektong inelbow. Inelbow or hindi tinanggap nitong si Marian Rivera. So nangangahulugan kaya ito na itong si Bea Alonzo ay tagasalo ng mga hindi tinanggap na proyekto nitong si Marian Rivera? Siyempre, hindi. Kasi alam naman natin mga Pangga, di ba? Eto, sasabihin ko to ha, sa point of view ko. Bilang ako ay tagahanga ng parehas na reyna na ito. Si Marian Rivera, may mga pinipili na din siguro itong mga proyekto dahil nga siya'y ina na, di ba? Siya'y may mga anak na. Siyempre, yung mga proyekto na alam niyang kakain ng napakaraming oras, aagawin yung mga napakaraming panahon na pwede niyang ialay sa kanyang mga anak, siyempre hindi na niya tinatanggap.
Bawat artista kasi may proyekto na nababagay para sa kanila. At hindi rin naman ako naniniwala na itong si Bea Alonzo ay tumatanggap-tanggap na lang na mga inelbow nitong si Marian Rivera. Nakakaloka naman kayo. Diba? Doon sa mga hindi yan confirm Sinabi din yan mismo ni Papa O na hindi naman yan confirm sa kanilang showbiz update. Pero ito nakakaloka. Kasi nga 'di ba, alam niyo naman na itong mga nakaraang araw, 'di ba, nakaraang buwan, tumabo sa takilya naman ang pelikula nitong si Ating Marian. Bakit naman ginawa mong ating para namang matandang dalaga na hindi nakaranas ng mga sisiw? Ay, but anyway, yun na nga. Hindi naman ako naniniwala doon na itong si Bea Alonzo ay sumasalo na lang ng mga proyekto na hindi nagustuhan nitong si Marian Rivera. Kasi in fairness naman kay Marian Rivera, di ba? Yung mga pelikula naman niya ay talagang tumatabo sa takila. Ibig sabihin, nung inoffer sa kanya yon, bagay talaga sa kanya. At in fairness naman dito kay Bea Alonzo, wala pa naman siyang proyekto na Lotlot and Friends. Tama? Makikita naman natin na itong si Bea Alonzo, yung mga pinagbibidahan niya mga proyekto, talaga namang para sa kanya kasi bagay naman talaga sa kanya. At saka alam nyo, wag na nating bigyan ng kahit anong issue. Kasi nagsimula ito noong nakaraang buwan. May mga kumakalat na quote card na di umano'y idinudugtong sa hiwalayan nitong si Richard Gutierrez at saka ni Sara Labati na di umano ay si Marian Rivera ay may hanas tungkol kay Tita Annabel. Diba? Tapos ngayon naman idinudugtong si Marian Rivera sa hiwalayan nitong si Bea Alonzo at Dominic Roque. Parang hindi naman tama yon. Pero kagaya nga ng sinabi ng mga taong involved at mga nagsiwalat nito, hindi pa naman po ito confirm. Diba? Huwag nating pag-away-awayin kasi sa totoo lang talagang napakaganda naman talaga ng mga proyekto at mga pelikula at mga teleserye na ginagawa nitong dalawa. Kung may mga upcoming project itong si Marian Rivera, abangan natin yan sa Kapuso Network. Pati itong si Bea Alonzo, may mga upcoming din to. 'Di ba sabi nga niya may upcoming teleserye siya, may soap opera siyang gagawin. Kaya abangan natin yan, nakakaloka. Diba? Ang dami ding ang dami ding nababanggit pa dito sa hiwalayan ni Dominic Roque at saka ni Bea Alonzo. Dakuan na lang natin ito, segwayhan ko na lang ito na may mga latest chika na di umano'y, di ba nga sinabi namin ni Kapitana Sisa no nakaraan balita namin na ang chika sa amin at mga naririnig natin ay wala sa mataas o mababang kapulungan ng Kongreso. Wala din sa Senado yung politikong di umano yung may-ari nung condo unit, yung 40 million condo unit nitong si Dominic Roque na kanyang nilalagian or tinitirahan diyan sa hindi natin sasabihin kasi baka mamaya puntahan ninyo tas abutan nyo ng sobre, mag-solicit pa kayo, manghingi kayo ng pang-uniform sa basketball, nakakaloka kayo. Diba? So, di umano, ang ating mga naririnig-rinig ay mayor daw ito dyan sa South. Pero hindi pa rin naman pinangalanan. Diyos ko, takot nyo na lang. Diba? Takot na lang din natin. Kahit naman malaman ko, hindi ko papangalanan, no? Hahayaan ko yung iba ang magpangalan. Tapos saka natin pag-usapan kung totoo o hindi. Kung ano ba ang kuro-kuro nyo, kung ano ba ang opinion nyo ukol dito. Diba? Hindi naman sa naduduwag tayo, Mare, pero syempre, be careful, di ba? May mga pangalan ito, mga pinag-uusapan natin. Mahirap nang ma-pearly shell, Ayaw natin noon, di ba? Mamili ka na lang, di ba? Di umano ang mayor daw ay sa South, di ba? Taga South daw. So alam nyo na, ang daming mayor dyan sa South. Nakakaloka kayo.
Diba? Ang daming nababanggit tungkol dito sa hiwalayan nitong si Bea Alonso. Ito pa si Carla Avellana. Diba? Meron ding chika itong si Carla Avellana. Meron din siyang mga pinapayo-payo. Diba? Kasi nga, sabi ng mga netizen na kung merong isang tao na dapat magpayo or mag-advise, magbigay ng advice kay Bea Alonso ay walang iba kundi si Carla Avellana. Ang sabi naman ng ibang netizen, naku, linisin mo muna yung mga tsinelas. Dahil may mga netizen na talaga naman binansagang dugyot itong si Carla Avellana, nakakaloka naman kayo talaga. Paano naman kasi Mare? Eto ng chika. O di segue na din natin. Nandito na din lang naman tayo. Napag-usapan na din naman natin si Maring Carla, di ba? Etong si Carla Avellana, kamakailan lamang ay may pag-post siya sa kanyang IG account ng kanyang mga ibinibentang mga tiil. Pag sinabing tiil, di ba salitang Bisaya yan na ang ibig sabihin ay paa. Pero sa aming mga kabaklaan, ang tiil or ang shoes ay sapatos o kaya mga sapin sa paa, 'di ba? So may mga ibinebenta itong mga sapin sa paa na di umano pag nabenta niya may mapupuntahan namang maganda, 'di ba? For the benefit of the doubt. Hoy, hindi. For the benefit of a foundation, tama ba? Na naglalayong mapakain, mabigyan ng tamang pangangalaga ang mga kahayupan, ang mga dog, 'di ba? Pero yung kagustuhan ni Maring Carla na makatulong, minasama ng ibang tao. Kasi nga, hindi nila nagustuhan yung mga binibenta. Kasi nakita ng mga netizen na medyo hindi naman medyo. Sa akin sa aking sariling opinion, kung ako man po ang bibili noon, hindi ko na siya bibilhin bilang isusuot ko. Kasi gusto ko pa rin naman ng aesthetic tignan. 'Di ba? Pero kasi medyo gamit na yung mga binenta nitong si Carla Avellana. Tapos may mga may mga nakita pa doon na i-post itong si Carla Avellana sa mga ibinibenta niya, may tag na, may tag pa siya, pero ibinibenta niya ng mas mahal. Nakakaloka. 'Di ba? Na hindi naman nagustuhan ng mga netizen. May mga netizen pa nagsabi na, ano ba to si Carla? Hindi ba ito gumagamit ng kanyang sasakyan? Naglalakad na ba ito? Bakit ganon? Para nang lilimahid naman ang mga tiil. Hindi na. Sabi ni Aring Mitring, nung pinakita ko, Aling Mitring, may nagugustuhan ka ba dito? Pinakita ko yung mga kasi malay mo naman, makabili naman ako, di ba? Para naman makatulong tayo kasi, syempre, para din naman sa mga animals yung mapupuntahan nung binibenta ni Carla, di ba? Nung ipinakita ko, Aling Mitring, may gusto ko ba dito? Para mabili natin, tapos isuot mo kapag magsisimba ka, kapag mamamalengke ka, maisuot mo man lang, di ba? At least, ma-experience man lang natin ang mga mamahaling mga gamit. Ang sabi ni Aling Mitring, ano ba yan? Sabi niya, picture pero parang naaamoy ko. Minsan yung mga namimili sa online, lalo na mga segunda mano, ang chuchusi na din. Minsan i-compare pa nila dun sa mga paninda nitong si Mariel Rodriguez. 'Di ba? Bonggang-bongga naman kasi mga paninda ni Mariel kasi nga maayos ang pagkakatiklop ng mga bag, maayos ang pagkakabox. Minsan may mga ano ba tawag doon? Dust bag, 'di ba? Mga ganon. Pag social kasi may mga ganon, may mga lagayan, mga ganon. Yung kay Carla meron naman yatang lagayan pero yun nga kahit na sobrang branded, gamit na at parang mistula daw ginamit ng mga taong naglalakad at namimigay ng pampleta. Grabe naman kayo kay Carla. Ang gusto lang naman ng tao, kung sakasakali man ay magbigay ng advice dito kay Bea Alonso. Pero in fairness doon tayo sa serious side, pwede or maaaring itong si Carla Avellana ay mag-advise din kay Bea Alonso. Alam mo kung bakit? Kasi marami din tong pinagdaanan. Siyempre, pagdating sa pakikipagrelasyon, lately nga, di ba, nalaman natin na naghiwalay nga sila ni Tom Rodriguez. At least, maski pa paano, ma-advise niya kung ano man ang nalalaman niya, di ba, sa mga relasyon kagaya nito, 'di ba? At least silang dalawa ay magkausap, 'di ba? May sense pa ba yung sinabi ko?
Parang wala. Yung totoo. Pero hindi lang yan hindi lang yung tungkol kay Carla Avellana ang mga nasasagap natin nitong mga nakarang araw. Alam mo ba, nasasagap din natin na di umano ang may kagagawan daw nitong, wala pa namang kumpirmasyon pero naririnig-rinig lang din natin, ng character, ano ba tawag doon? Yung pagtira sa karakter. Character assassination, ayun. Pagtira sa karakter. Gusto mo yung tinitira ka ng character? Hindi to ML. Ayun na nga, sa character assassination kay Dominic Roque, ang mga chika-chika, ang may kagagawan daw nito, yung stepfather nitong si Bea Alonzo. Grabe naman kayo. Diba? Huwag nyo namang idamay kasi parang wala namang platform yung stepfather ni Bea Alonzo para ipagtanggol niya yung kanyang sarili. At saka kung sakasakali man, tingin nyo ba mangingialam yung stepfather ni Bea Alonzo? Stepfather nga, di ba? Malay mo naman, wala naman siyang hana sa mga ganyan. Ginagamit nyo pa. Diba? Tigilan nyo na ang kakadawit ng kung sino-sinong tao. Ang importante, sinabi ni Bea Alonzo, na iyong kasal or yung engagement nila ang hindi lang matutuloy. Pero malinaw na sinabi ni Bea Alonzo doon na hindi naman sila nagigigil ako, naghiwalay. Nakakaloka kayo. Bakit naman ganon? Ginagamit nyo pa yung hewalayan. Di umano hiwalay, pero hindi naman sila naghiwalay. 'Di ba? Yung yung engagement lang nila ang hindi muna matutuloy kasi nga marami daw silang kailangan pang pag-usapan, mga ganon. O, 'di ba, napagsabihan na tayo yung mga press daw. Hindi naman sinabing press, pero may mga tao daw na wala daw consent sa pagbibigay ng impormasyon. Tigilan nyo na din. Tama. Ulit yung sinabi natin kanina na itong si Bea Alonzo ay tagasalo lamang ng mga para naman napaglumaan or inayawan na proyekto ni Marian Rivera, wala pa daw itong kumpirmasyon. Nasagap lamang ito ni Morena. Diba? Alam mo, tutuwa ako dyan kay Morena. But anyway, mga pangga, let's hope for the best. Yan pa rin naman yung mga gusto natin, di ba? Ayaw naman natin na magka-hiwa-hiwalay talaga ng tuluyan. Ayaw natin ng away sa mundo ng showbiz kasi gusto naman natin good vibes lang yung napapanood natin. Gusto ba natin na nagsasabong ang mga tao? Wait, mare! Hindi natin bet. Hindi nyo bet ng mga away-away. Diba? Maaring natutuwa ka kapag yung kapitbahay mo ay nagsasabunutan, pero hindi ang mga paborito nating artista at hindi yan mangyayari. Hindi yan sila magsasabong. Nako, mare, eto na. Mamaya sa ating pagbabalik, parang sabong ang nangyayari dahil may mga palitan na mga patutsadahan sa online world. Nakakaloka sa mga social media account. Ang napapabalita na di umano'y pumatol sa mas may edad. Nakakaloka kayo. Grabe naman. Diba? Ayan, mamaya ay pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Baklitas. Woo! 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 Ayan. Ituloy pa rin natin ang tugtugan dito pa rin sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo. Energy!